Sa ating planeta, Pilipinas ang favorite destination ng mga bagyo. May iba't ibang klase ng bagyo May malakas ang hangin na kayang tumangay ng kotse sa ere. Meron namang bagyo na sobrang dami ang binabagsak na ulan na kaya nitong palubugin ang buong probinsya. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin kung anong bagyo nga ba ang tumatak sa kasaysayan. Ito ang pinakamaulan, pinakamalakas at pinakanakamamatay na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Unahin natin ang pinakamaulan. Alam mo bang nangyari ito noong July 1911? That's 110 years ago. Isang makasaysayang pag-ulan ang nangyari sa Baguio. 3 araw yon. Naitala sa record ang wettest tropical cyclone in Philippine history. Gaano karami ang ulan na bumagsak noon? 2,210 millimeters in just 3 days. Para mas maintindihan mo, yung millimeter ng ulan ay hindi sukat ng patak, kundi sukat yan ng lalim ng tubig na maiipon. Example, kung may balde ka sa labas at natapos na yung ulan, kapag napuno ng 2,210 millimeters, ibig sabihin, mahigit 2.2 meters ng tubig ang naipon sa ibabaw ng lupa. Yung tumama sa Baguio, lagpas tao ang baha noon. At yung taong yon, 7-footer Ganun kalala ang 1911 Baguio Cyclone. Sa tindi ng ulan, naguho ang mga bundok, nalusaw ang mga daanan, at maraming bahay ang natabunan ng putik. Ito ang bagyong nagpabago sa topografiya ng Baguio noon at nagpaalala kung gaano kalupit ang kalikasan kapag sumobra ang ulan. Sunod naman, pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan base sa wind speed o lakas ng hangin. Sa history ng Pilipinas, 2 bagyo ang nagtay sa record na strongest wind speeds at landfall. Una ay si Yolanda. Noong November 8, 2013, bitbit niya ang wind speed na aabot sa 315 kilometers per hour. Sustained winds ito o lakas ng hangin mismo. Sapat yan para liparin ang tricycle at i-flatten ang buong bayan. Ang storm surge din sa Tacloban ay umabot ng 6 meters. Parang tsunami na gawa ng hangin. Lahat ng nakaharang sa daan niya, tinapos niya. Ang isa pang bagyo na kasama ni Yolanda sa trono ay si Bagyong Rolly noong 2020. Itinuturing din na may pinakamalakas sa sustained winds sa Philippine landfall. Abot sa 315 kilometers per hour. Ang Catanduanes, Diyos ko, para bang pinadaan sa blender. Halos 90% ng mga istruktura nawasak. Pero ang tanong, sino ang mas malakas sa kanilang dalawa? Depende kung saan mo titignan. Mas matindi ang gust ni Yolanda pero mas solid ang landfall ni Rolly. Sa laro ng hangin, pareho silang halimaw. How about yung pinaka-costly naman? O yung pinaka-grabing pinsala ang naidulot when it comes to value of money? Walang iba kundi si Yolanda pa rin. Magkano? 95.5 billion pesos na pinsala. Isipin mo, ganitong halaga ang na-wipe out ng isang bagyo sa ilang oras lang. Now, let's talk about kung anong bagyo naman ang pinaka-deadly. You guess it right, Yolanda pa rin. Si Yolanda ang may pinakamataas na death toll. Mahigit na 6,300 katao ang nasawi at libo-libo pa ang nawawala. Pero bago siya, ang tropical storm na Uring noong 1991 ang dating record holder nito. Si Uring ay pumatay ng higit sa 5,000 na tao sa Ormoc City noon dahil sa flash flood na umabot sa lungsod sa loob lang ng 15 minutes. Isang tahimik na ulan na biglang naging dagat ng putik. So yun na nga mga kamagkano. Tayong mga Pilipino, no choice na talaga. Darating at darating ang bagyo. Ang malungkot lang, kahit ano pang paghahanda ang gagawin natin, kung yung sarili nating gobyerno ay hindi ginagawa ng maayos ang kanilang katungkulan na gumawa ng matinong flood control system, nako, kawawa pa rin tayo. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, dito lang yan sa channel ko. Kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.